What is your opinion regarding sa kumakalat na balita na isa kang ilusyonada at desperada? OMG! Just imagine, napakaganda ng gising ko ngayong umaga at pabalik na sana ng kondo pagkatapos kong mag-jogging. Tapos, bigla kang sasalubungin ng pulutong ng reporters at paparazzi just to call me names early in the morning? What the hell are you saying? Hindi ko napigilan ang sarili ko na magtaas ng kilay pero mas nagulat ako nang mag-smirk ang babaeng reporter. Hindi mo ba alam na ikaw na ngayon ang headline at pinakauna sa listahan ng pinakamumuhi ang tao sa bansa dahil sa kagustuhan mong makuha ang pinakahahangaang bachelor sa mundo? Totoo ba? Totoo bang ipinagpilitan mo ang sarili mo kay... Wait! I am confused! Ano bang pinagsasabi niyo? I cut the other reporter dahil naguguluhan na talaga ako. Ikaw, Celeste Gonzalez, ang sinusubukang patulan si Mr. Vincent Grayson. That didn't sound like a question this time. Mukhang paratang na. Ano? Sino ulit? Umaakyat na yung dugo sa ulo ko sa sobrang inis at confused. Mr. Vincent Grayson, ang ika-46 na Pangulo ng Pilipinas, ang kasalukuyan nating Pangulo. Nang marinig ko yung pangalan na yun, ay parang nag-slow-mo pa sa pandinig ko. Oh no! Oh no! This is not happening! This cannot be true! Malandi! Asyumera! Trying hard! Iba't ibang sigaw pa ang narinig ko. For sure ay galing sa fans club ng lalaking yun. Ako? Malandi? Asyumera? At trying hard? I am Celeste Madeline Gonzalez, isang sikat na artista at model. I just recently came back to the country and I always believe in a saying na the key to living is giving. I am living peacefully. Ayoko na sanang mag-cruise pa ang landas namin, pero hindi talaga ako lulubayan ng Vincent na yan. Bakit nga ba nasali na naman kami sa buhay ng isa't isa? Ay, oo nga pala, nakalimutan kong sabihin. We know each other way back then. Not just a simple acquaintance, how I wished. Because if you want to know the truth, I am his wife. I am the president's wife. Part 1. Celeste's POV 10 years ago. Lintik naman ang hirap sumingit sa mga ito. Sabi ko habang nagkakamot ng ulo at nakasimangot na bumaling sa pinsan kong si Mariana. Ninunok muna niya ang pearl mula sa milk tea na iniinom niya bago nag-roll eyes sa akin. Sinabi ko naman kasi sa'yo nung una pa lang na agahan natin dahil nga mahirap sumingit para makita ang bulletin board at mahanap mo yung saang building ka. I had to make sure I look presentable naman kahit papaano. Sorry na Mariana, sabi ko bago magpakit sa kanya. Huminga lang siya ng malalim at ginulo ang buhok ko. She's older than me ng 2 years and para na talagang magkapatid ang turingan namin. I am Celeste Madeline Gonzalez. Ito ang unang taon ko as a college student and I am taking up marketing management course. 16 na ako and as you can see scholar lang ako rito. Hindi kasi mayaman ng mga magulang ko. Nasa probinsya sila at nasa Maynila naman ako. Since high school, nakikitira na ako sa tiyahin ko na mama ni Mariana. Bali, magpapangatlong taon ko na ito sa Maynila. Kilala ang Montenegro University sa buong bansa. Hindi lang dahil sa ito ang pinakamagandang eskwelahan. Marami ang nagsasabi, even my cousin Mariana, that this school provides the best quality education. Napakaswerte nga namin dahil 5 years ago lang ito nagsimula mag-offer ng scholarship dahil school of elites kasi talaga to. Ang rinig ko nga ay nasa kalahating milyon ng tuition fee rito. Hindi ko lang alam kung totoo. Freshman! Nabalik sa realidad ang isip ko nang marinig ko ang isang nakakapanindig balahibong boses. Sobrang lalim at laki noon kaya napatingin ako kung saan ang galing iyon. At ewan ko ba, hindi pa naman ako nagkaka-boyfriend pero feeling ko lumuwag ata ang garter ng panty ko. There in the middle of the crowd, standing a man na feeling ko ilang taon lang agwat sa akin. Matangkad, maputi, dark brown ang buhok, matangos na ilong, mapupulang labi, at higit sa lahat, ang pinakakakaiba sa kanya ay ang berde niyang mata. Those green eyes na para bang nagsasabi na siya ang pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa. His whole feature, hindi maka-Pilipino, mukha siyang foreigner but why is he wearing our school uniform?
Nagulat ako na isarado ng pinsan ko ang bibig ko kasi nga nakanganga na pala ako. Actually, lahat ng babae at baklan nandito ay tila na froze sa demigod na lalaking ito. Vincent. Freshman, I know it is your first year here in Montenegro University, but may I remind you na may mga certain rules and policy tayo na sinusunod na sana'y aware kayo dahil nasa student handbook iyon na binibigay sa inyo ahead of time. Sabi nito habang isa-isang tinitignan ng mga nagkakagulong estudyante sa bulletin board. Akala ko talaga foreigner siya pero based sa pagsasalita niya ng Tagalog, walang ka-accent-accent. Pero that made him 100 times hotter. Are you listening, freshman? Kumunot ang noo niya at mababakas mo na seryoso talaga siya. Tila nga nawala sa pagkayelo ang lahat at isa-isang nag-yes sa kanya. Muntik na nga rin ako mapayes. Now, can you please form a line and pagkatapos yung tignan kung saang building, block, or section kayo, learn to give way for other students. Hindi yan park para tambayan nyo. Please behave properly. Sabi nito bago lumakad at saktong dadaanan niya ako kaya nung napadaan siya ay naamoy kong pabango niya na feeling ko ilang oras magsistay sa ilong ko. Nagulat ako nang huminto siya sa harapan ko kaya halos mapigil ko ang paghinga ko. OMG! 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 Papakilala ba siya sa akin? Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Natigil ang pag-hyperventilate ko nang ilipat niya ang tingin mula sa akin papunta sa katabi ko na si Mariana. Bahagya siyang ngumiti na nagpalabas sa maputi at pantay-pantay niyang ngipin. Mariana. Vincent. It's nice to see you again. Another start of school year. I'll see you later. Sabi nito bago nagpatuloy naglakad habang nakapumulsa. My cousin nodded and smiled. Nagtataka ko namang nilingon ng pinsan ko na naka-poker face lang. Mariana Cuesta. Pwede bang? What now, Celeste? Don't tell me, isa ka rin sa mga nabighani ng malaanghel na lalaking yun. Sabi niya habang tila nasusuka ang tono. You know him. He knows you. May something ba kayo? I asked her right away. Aba, mahirap na magka-crush tapos jowa pala siya ng pinsan ko. Sira ulo, hindi ko siya bet at kahit gustuhin ko man siya, mas lalong hindi ako bet ng lalaking yun. He is Mr. Vincent Matthew Grayson, President of the Student Council, aka Mr. Perfect, that nobody is good enough. The reason he knows me is because, as you know, I am part of the Student Council. So, I can say we are somewhat close or friends, nothing else. Masyado siyang focus sa pag-aaral at schoolworks para magkaroon ng girlfriend. That's what I know. Di ko pa kasi nakitang mag-date or kahit tumingin sa babae yun. Graduating na siya this year. He is taking business management. Tinatry i-absorb ng utak ko lahat ng information na binigay ng pinsan ko about Vincent. Hoy, Celeste! Sigaw sa akin ni Mariana. Siya nga pala, kumukuha siya ng psychology at 3rd year na siya. Oh, sagot ko sa kanya. Nako, mayos ka ha. Isusumbong talaga kita kay tita kapag hindi mo inayos ang pag-aaral mo at naging member ka na lang ng fans club ni Vincent. Nako, kakalad ka rin talaga kita pa uwi ng probinsya nyo. Sa ganda kong to, kahit pa pogi at crush ko siya ng slight, hindi naman ako desperada, sabi ko rito. Siguraduhin mo lang, at yang si Vincent, pakiramdam ko, ang mga babaeng gusto niya, mala Maria Clara. Whatever, sige na, pipila na ako para malaman ko kung saan ako pupunta simula bukas. My freshman year started just like that. Masaya naman sa school at talagang masasabi kong deserve ng MU ang mga magandang titulong ibinigay sa kanya. Maayos naman ang classmates ko kahit pakaramihan talaga sa kanila ay mayaman. Celeste, may kasabay ka na bang mag-lunch ngayon? Tanong sa akin ni Brian na tila nahihiya. Sorry Bri ha, need ko kasing daanan yung pinsan kong si Mariana sa student council room. Siya kasi ang kasabay ko lagi, sabi ko rito. Sige, maybe next time, sabi nito at nahihiyang lumingon sa mga barkada niya na nagtatawanan na ngayon. I just smiled at him and kinuha ko na ang shoulder bag ko bago ko siya iwanan doon. I am aware na may gusto sa akin si Brian. Actually, maraming guys ang interesado sa akin pero ewan ko ba, nuknukan ata ng arte ang taste ko at tanging isa lang ang nagugustuhan ko.
Huminto ako sa tapat ng bulletin board kung saan nakapaskil ang mga picture ng member ng student council, kung saan nasa pinakamataas ang gusto ko. I smiled while looking at his serious face. Look at those green eyes. Pakiramdam ko, tinatawag talaga ako palagi. Ang gwapo niya talaga. Vincent Matthew Grayson. I sighed before I started walking again dahil isang buwan na akong mahigit sa school na ito pero hindi man lang kami magkakilala. Totoong busy at suplado siya at mas seryoso naman ako sa sinasabi kong hindi ako magpapaka-desperada para pansinin niya. Mag-expire din naman tong pagka-crush ko sa kanya lalo na't graduating na rin naman siya. Si Mariana ang madalas kong kasamang kumain at nagkataon naman na tuwing bago mag-lunch ay vacant niya kaya nasa SC room lang siya para gawin ang mga tasks niya kaya dadaanan ko na lang siya. Mabilis akong pumasok sa SC room pero laking gulat ko nang may papalabas din doon kaya nagkabanggaan kami at natapon ko lang naman sa kanyang hawak niyang tubig. OMG, sorry! Mabilis kong sabi at nung mag-angat ako ng tingin para makita kung sino yung naging biktima ng katangahan ko ay parang gusto kong malusaw. Sinalubong ako ng pares ng seryosong berdeng mga mata. Mr. President ay, Susmi, Celeste Madeline, pull yourself together. Kulang na lang mag-confess ka sa kanya na bet mo siya. Umayos ka kung ayaw mong itakwil ka ng pamilya mo. Mr. It's Vincent. Nagulat ako sa naging sagot niya at mas lalo yata akong nagulat nang ngumiti siya. Ha? Sabi ko, Vincent ang pangalan ko. Present day. Grabe, kumusta naman ang binibining fresh na fresh mula Paris? Masayang bati sa akin ni Pam, ang transgender kong manager. I hug her kasi halos 2 buwan din kaming hindi nakita. Gosh, Pam, I miss you so much, but I will miss Paris more. Iba ang buhay doon. If may choice lang ako, I'll quit showbiz and stay there na lang. Hoy, luka-luka. Hindi pwede yun, no? Ilang taon ka nandun para mas maging professional model at ikaw ngayon ang aking rising star. The press are crazy about you. Sabi nito sa akin. Nandito pa kami sa airport at kasalukuyang palabas ng airport. Itinas ko sa ulo ko ang suot kong shades. Naninibago agad ako sa temperatura dito sa Pilipinas. Gusto ko na muna umuwi at magpahinga dahil ang haba ng oras ang biyahe ko para lang makauwi. What? In-announce mo na ba na babalik ako? Pagod ako para mag-entertain ng press ngayon, Pam. Sabi ko sa manager ko. I know. Don't worry. I made sure na walang makakaalam na nandito ka at if may makakaalam man, masyadong hectic ang schedule ng mga paparazzi at press. Why? Anong meron? Tanong ko. Hay naku Celeste, nanirahan ka lang sa Paris, nakalimutan mo ng Pilipina ka at need mong makakuha pa rin ng update sa news about sa bansa natin. Sabi nito. Nag-roll eyes na lang ako rito. Ano bang meron today? Whatever, Pam. Busy ako doon and minsan nonsense ang balita rito kaya itutulog ko na lang yun. Kaloka kang bata ka. Well, for your information, last month ay natapos ang halalan natin for government. So, may bago na tayong president and senators and so forth. So, normal naman ang election. Hindi lang Pilipinas meron. Yeah, right. Pero what's hot is, and I mean hot talaga, cause he is really hot, ay yung bago nating presidente. My God, ibibigay ko ang kaluluwa ko, matouch ko lang ang body niya. Sobrang yummy talaga. And kaya walang paparazzi ngayon kasi ngayon magaganap ang first official interview niya. Everyone is going crazy to know some details about our hot, yummy, and mysterious president. Kaya pala. I see. Bata pa ba yung president natin? Oo naman, ilang years lang ata ang gap nyo. Feeling ko mga kasing edad nung pinsan mong si Mariana. Hindi mo ba talaga alam or an idea kay President? Obviously, wala akong alam at hindi ako interesado sa politika. Sino ba kasi yun? Pababa na kami ngayon sa ground floor sakay ng escalator. Well, ito ay walang iba kundi si Pangulong Vincent Grayson. Muntik na akong mawalan ng balanse at gumulong sa escalator dahil sa gulat. Mabuti na lang talaga inahawakan ako agad ni Pam. Hoy, babaita, anyari sa'yo? Okay ka lang ba? Ba't ka namumutla? Nag-aalala niyang tanong.
Nakababa na kami sa escalator at inalayan niya akong makaupo sa isa sa mga bench sa ground floor. I just wanna make sure na tama ang narinig ko. You said the current president of the Philippines is... Si Vincent! Vincent Grayson! I closed my eyes. 1 taon lang akong nawala. Anong nangyari? Nasa Earth pa ba ako?